Kahit anong iwas mo sa alat, mataas pa rin ang blood pressure mo. Kumakain ka na ng matabang, walang lasa, walang sarap, pero pag check mo, boom! Mataas pa rin. So anong kulang? Hindi ka niloloko ng katawan mo, kulang lang ang explanation na binigay sa'yo. Let me ask you this, what if hindi talaga asin ang main problem? Kasi ito ang hindi madalas sinasabi. Kapag healthy ang kidneys mo, automatic nilang inilalabas ang sobrang sodium at tubig. Ibig sabihin, yung pag-iwas mo sa asin, isang maliit na bahagi lang yan ng mas malaking problema. At ito ang twist. Habang iniiwasan mo ang alat, baka naman pinapakain mo pa rin ang totoong cause. Let's talk about sugar. Oo, sodium can temporarily increase blood volume. Pero ang sugar, lalo na processed sugar, ito ang tahimik na sumisira sa system mo. Hindi siya loud, hindi siya obvious, pero siya ang nagdadrive ng long-term hypertension. So itong tanong, ilang beses ka kumakain ng matamis sa isang araw kahit hindi mo napapansin? Soft drinks, kape na may asukal, tinapay, snacks, lahat yan may hidden sugar. At dito pumapasok ang isang malaking problema, insulin resistance. Kapag lagi kang may sugar spikes, tumataas ang insulin mo. At kapag laging mataas ang insulin mo, may ginagawa yan na hindi mo nakikita. Pinipigilan nito ang kidneys mo na ilabas ang sodium. Oo, kahit gaano ka pa ka-low salt diet, kung mataas ang insulin mo, trapped ang sodium sa katawan mo. Kaya mataas pa rin ang BP mo. Let that sink in. Hindi ka nagkukulang sa effort, mali lang ang target mo. Pero hindi pa dyan natatapos. May isa pang silent trigger na halos walang nagsasabi, uric acid. Every time na kumakain ka ng processed foods na may fructose, nagpo-produce ang katawan mo ng uric acid. At ito ang delikado. Binablock nito ang nitric oxide. At ang nitric oxide, siya ang nagpaparelax ng blood vessels mo. So kapag kulang yan, tumitigas ang ugat mo. At kapag matigas ang ugat mo, kahit normal ang blood volume mo, mataas pa rin ang pressure. So isipin mo to as a chain reaction. Mataas ang sugar, mataas ang insulin. Mataas ang insulin, sodium gets trapped. Mataas ang fructose, mataas ang uric acid. Mataas ang uric acid, blocked ang nitric oxide. Blocked nitric oxide, stiff blood vessels. Result, high blood pressure kahit anong iwas mo sa asin. Ngayon, ito ang masakit na katotohanan. Habang binabawasan mo ang asin, baka naman kulang ka sa minerals na dapat tumutulong sa'yo. Specifically, magnesium at potassium. Let me ask you, kailan ka huling kumain ng pagkain na rich sa magnesium? Kasi ang magnesium tumutulong sa pag-relax ng blood vessels. May studies pa nga na nagpapakita na kahit moderate intake lang nito, nakakababa na ng blood pressure. Simple logic. More magnesium, better vessel relaxation, lower pressure. Pero ito ang mas powerful, potassium. Kung ang sodium ang nagpapataas, ang potassium ang nagbabalance. Kung kulang ka sa potassium, ang katawan mo parang laging naka-fight or flight mode. Laging tense, laging alert. At kapag ganun ang katawan mo, mataas ang BP by default. So ito ang game changer. Hindi mo lang dapat binabawasan ng sodium, dapat binadagdagan mo ang potassium. Target mo, around 3,500 to 5,000 milligrams per day. At hindi mo kailangan ng mahal na supplements. Makukuha mo yan sa real food. Patatas, kamatis, leafy greens, saging, beans at legumes. Simple, accessible, effective. At dito pumapasok ang isang proven approach, DASH diet. Hindi ito extreme, hindi ito starvation. Balanced lang, whole foods, less processed, more nutrients. At ang resulta, pwede nitong pababain ng BP significantly just by eating right. Pero eto ang reality check. Walang magic fix. Hindi isang pagkain, hindi isang supplement, hindi isang hack. It's a system. At kung gusto mo ng totoong pagbabago, kailangan mong ayusin ang buong lifestyle mo. So eto ang simple pero powerful checklist. Magbawas ng timbang, kahit konti lang, malaking impact na. Mag-move ka araw-araw, walking, cardio, kahit simple lang. Limit alcohol, hindi mo kailangan totally alisin, pero control. At pinaka-underrated sa lahat, sleep. Kung kulang ka sa tulog, kahit perfect diet mo, tataas pa rin ang BP mo. Let that hit you. Hindi ito tungkol sa isang mali, ito ay tungkol sa maraming maliliit na stress na pinagsama-sama. At ganun din ang solusyon, maraming tamang habits na nagtutulungan. So next time na makita mo ang asin sa mesa, huwag mo agad sisihin. Tanungin mo muna sarili mo, kumusta ang sugar intake ko? Kumusta ang tulog ko? Kumusta ang pagkain ko overall? Kasi baka ang problema, hindi yung obvious, kundi yung tahimik na ginagawa mo araw-araw. This content is for educational purposes only. If you want more real, practical health insights, follow Carl Preza. Stay informed,
stay healthy.